Tumulak na patungong Doha, Qatar ang Gilas Pilipinas para sa sasalihan nilang pocket tournament bago ang third at final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Masaya ang players na kagagaling lang sa 2-day training camp. Mas lalo raw naging solid ang chemistry nila dahil sa training camp na yan. Yan ay kahit pa may iniindang injury ang ilang players gaya ni na Justin Brownlee, Dwight Ramos at Troy Rosario. Yeah, we accomplished what we wanted to accomplish. We got guys refreshed in what we do. That was basically the idea, and guys are getting healthy for us. So I think we'll be complete when we start the first game. Paglapag sa Doha, unang makakaharap ng Gilas sa pocket tournament ang host team na Qatar sa Sabado, February 15. Susunod nilang makakatapat ang world number 29 Lebanon at African team Egypt. Aminado ang Gilas na malaking kawalan ang star center na si Kai Sotto na kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang ACL injury. Pero kung may nawala, meron namang nagbabalik tulad ni na AJ Edu at Jamie Malonzo. Si Edu, susubukan raw na punan ang naiwang pwesto ni Sotto. It's hard to fill that gap, that Kai left, those are big shoes to fill. But gonna do my best at least, to contribute, where my strengths are, defensively. Ang mga veterano naman, excited ding maglaro kontra sa malalakas na koponan. Kahit qualified na ang Gilas sa Asia Cup, ibang bagay pa rin daw na may exposure sila sa ibang bansa. Marami pa naman kami mga players, so kailangan namin sundin yung game plan. For sure, it's gonna be tough kasi yun nga, preparation, pero we're thinking about the bigger picture. Pagkatapos ng Doha, didiretso na ang Gilas sa qualifiers kung saan makakalaban nila ang Chinese Taipei sa February 20 at ang powerhouse na New Zealand sa February 23. Alright, may plano na po ba ang lahat para sa Valentine's? Naku, bago yan, tutok muna rito for some good vibes. Baon nyo na yan bukas. Ako po, si Denise Tan. At ako naman po si Lord de Vera. Ang daming tanong sa life. Ano mas masakit? Ang magmahal o ma-impeach? At ano ang mas masakit? Maiwanan daw ng boyfriend at girlfriend. Mas masakit? Late ka na, nasira pa yung elevator. Ang daming problema sa life. Ang daming tanong. Gaya ng, bakit ngayon lang magsisimula ang afternoon delight? Doon ka pala nadali, partner. Okay. Hindi. Oo. Yung pala ibig sabihin ng pag nagbe-bell umiilaw yung bell. May maintenance and stuff. Ay, hindi. Umilaw. Umiilaw yung bell. So, parang mabagal magsara yung doors. Tapos, ayaw niya tumuloy. Yung akala mo may nangungulit na bata sa labas. Nako, okay. Pero, unless minumulto tayo. ay, malayo pa ang Halloween. Ito, ngayon po ay Thursday, February 13, a day before Valentine's. Kaya naman lalagyan natin ng tamis ang araw na ito with our delight of the day na sabi nila, Brazo de Mercedes. Tama ba? Brazo de Mercedes. Masyado mahirap. Brazo de Mercedes, oo. Ano kaya? Mahilig Hindi ko pa nare-research yan eh. Talaga, pinangala kaya yan talaga after a person named Mercedes? Hindi ko din alam eh. Pero ikaw ba mahilig dyan sa Brazo de Mercedes? Hindi masyado kasi for some reason matamis siya, oo. Parang wala namang kwenta yan pag maalat, di ba? Ako ang gusto ko dito, yung variation niya na frozen. Yung parang, meron? oo. Kasi di ba egg white yan? Yung parang Yes. yung pinaka-base niya, egg whites. Kaya it's fluffy. Pero gusto ko yung medyo may laban sa kagat. So that's why I enjoy it frozen. Meron akong nakita, hindi ko maalala kung ano yung lasa niya, no? Parang siyang halo-halo style, pero Brazo de Mercedes. Oh. So parang isipin mo elemento niya na may ice. Wow! Na pwede, no? Tikman natin yan. Mamaya titikman din natin to. Pero at this point, umpisahan na natin ang balitaan with updates coming from the campaign trail. Alright, formal lang nilunsad ng PDP laban ang kanilang kampanya para sa May 12 elections at nasa Club Filipino sa San Juan si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, okay, ano na nangyayari dyan at sino-sino ang present mula sa senatorial slates ng partido ng dating Pangulong Duterte? 8 pangalan ba ang talagang ina-expect natin?
ongoing ngayon yung mga performances dito sa Club Filipino at so far sa mga guests o mga dumadayo, mga supporters dito, ilan sa mga nakita na natin dito na personality sa ilang mga vloggers, ang artista na si Dagul. Nag-perform na kanina OPM singer mula sa side A na si Pito at inaasahan pa natin na may mga susunod pa ng mga tao. Actually, puno na itong venue pero hanggang sa labas, meron pa rin mga susunod na mga supporters. Pero abangan pa natin pagsimulat ng proper around 3 or 4 o'clock PM mamaya and then 5 o'clock. Darating dito si former President Rodrigo Duterte para formal na i-endorso yung sinasabi nga nilang Lucky 9 na bahagi ng laban. Oo. Ang irony dyan, Mary Mon, yung PDP laban mismo at yung mismong lugar na yan ay may mga historic significance yan. At ang historic significance yan, yung sabihin natin na pupunto ron sa tinatawag ng mga tao na nasa likod ng grupong yan, ng mga Dilawan. No? It's a Dilawan stalwart. Wala bang nagpo-point out ng irony dyan sa mga personalidad na present? Sorry Lord, medyo tumatalo-talo yung audio nyo. Ano ulit yung tanong natin? Okay. Yung PDP laban kasi, very specific ang political origins yan and related yan sa mga Aquino. Also, yung Club Filipino is distinctly may historical significance yan sa diyan naman nanumpa si Cory Aquino, no? Noong 1986. Meron bang ilan sa mga originals na nandyan at least? Ultimo, yung anak ng founder ng PDP ay wala dyan, si Coco Pimentel. Lord, inaabangan pa natin yung iba pang mga political personalities. Tungkol dito sa Club Filipino, base sa mga sources ang ilang mga nakausap natin, may subtle anti-Marcos na message nila hinahayaan na makakross dahil nga sa pagpili ng Club Filipino, lalo-lalo na para sa campaign na kick-off venue nila. Taong 1996 kasi, dito ginanap yung inauguration ni President Corazon Cory Aquino. Kasagsagat yan ng People Power Revolution. So may kinalaman nito sa pagpapatalsik kay former President Ferdinand Marcos Sr. At isa rin sa mga nakausap natin kanina, sabi nga nila, may historical relevance itong lugar na to, ang Club Philippines San Juan. Pero yun nga, inaabangan natin mamaya sa mga sasabihin nila. Lalo-lalo na sa inaabangan natin na mensahe ni former President Rodrigo Duterte. Kung ano nga ba yung gusto pa nilang mensahe makakross bukod doon sa pag-endorse sa official na senatorial slate ng PDP laban. Mary Mon, anong oras ulit inaasahan si former President Duterte at inaasahan din ba ng mga dadalo dyan na yung mensahe niya ay kasing anghang ng mga salitang binitawan ni President Bongbong Marcos sa Lawag, doon naman sa rally ng Alyansang Bagong Pilipinas? Yan yung inaabangan natin ngayong araw. Around 5 o'clock o 5:30 PM, ini-expect na natin pagdating dito ni Rodrigo Duterte para hindi lang i-endorse itong kanilang senatorial state. Aabangan din natin kung meron siyang magiging sagot doon sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nasabi kasi ni Bongbong Marcos na yung kanilang senatorial state sa Alyansa wala raw kinalaman or involvement pagdating sa war on drugs, yung sa pagpapalakpak daw sa China kasabay ng initan sa West Philippine Sea. At may nasabi nga rin itong si Marcos tungkol sa false prophets. So titingnan natin mamaya kung meron na bang magiging sagot pabalik itong kampo nila Duterte ang kanyang senatorial slate, lalong-lalo na patungkol sa issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero nakita nga natin, naabangan natin sana yung presensya ni Sara kung darating siya dito. Pero base sa mga posts ay mukhang magkasama sila ng kanyang kapatid na si Kitty Duterte sa ibang bansa. Alright, abangan. Kompleto na ba yung mga nandyan ba sa Senate roster, yung mga senatorial ba sila ay kompleto na ba lahat o may mga inaantay pa? Sabi sa atin dito, kompleto na raw sila. Actually, kaninang umaga, yung ilan sa mga nakausap natin, ang sabi, ang nandito na ng maaga ay sila ang abogado at saka ang musician na si Jimmy Bondo kasama ni Senator Robin Padilla. Pero more likely ngayon, kompleto na raw sila dahil ang sabi nga, magsisimula na ang pinaka-program proper in a while and ngayon may mga nagtutugtugan na. Isa sa pinakadinig natin dito ay yung legal representation ni KOJC Leader Pastor Apollo Kibuloy at ang nakita nga natin dito yung kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torrion. So far,
9 out of 9 sa mga membro ng senatorial slate ng PDP Laban ay nandito na ka. Ihintay na lang natin mamaya kung ano nga ba yung mga plataforma o programa na kanilang isusulong kung sakaling sila ay manunungkulan. Merimon, ano naman ang setup dyan ngayon, no? Especially dun sa mga supporters, meron bang pagkain nakahain o ipapamigay? At aware naman nga ba yung mga organizers na those meals o yung food items na yon may be considered as a form of vote buying? Oo, Denise, yun nga yung sitwasyon dito. Halos restaurant yung style ng venue dahil yung mga lamesa dito, kompleto. Merong baso, may utensils, at merong coffee dito sa gilid. At ina-expect natin o inaasahan natin na posible mamaya ay magkaroon din ng pagsiserve ng pagkain. At isa na ito sa mga pinaalalahanan nga ni COMELEC Chairman George Garcia na ayon nga doon sa 1985 election code, bawal ang pagpapakain sa mga supporters kasi nga nagmumukha na rin itong way of a bribery sa kanila o para pagbili ng boto. At kung sakali nga na masilip yung mga sitwasyon na to, tulad sa iba pang pangangampanya na isinasagawa na mayroong pinapamigay na pagkain, posibleng may kaharapin na offenses o kaya disqualification ang mga kandidato. Balik sa inyo. Alright. So, habang nag-aantay tayo, okay, maraming salamat. Sa ngayon ay kulay slightly lilac at purple sa under the light na si Merimon Reyes. Grabe, ano yung irony, no? Sipin mo, 1978 tinatag ni Benigno Aquino Jr. o Ninoy Aquino yung Laban ng Bayan o Laban for short bilang isang grupo na tatakbo laban sa KBL noon sa parliamentary elections, pabatasang pambansa. So, versus KBL ng mga Marcoses. Of course, walang nanalo kahit isa, no, sa laban. At ang sabi, panalo raw sila nung botohan, pero nung bilangan na daw, natalo sila. Okay. Anyway, ang roster nung urig na laban, ay, ito makikita mo talaga yung mga, si Ramon Mitra na naging Speaker of the House, eventually Naphtali Gonzales, yung mga karamihan sa mga political personalities yung 86, no? At ang interesting dyan, kasama sa lineup, yung labor leader na si Alex Bongcayaw. In his memory, pinangalan yung isang urban hit squad ng Kaliwa. No? At 1983, well, ang PDP naman, sila Aquilino Pimentel talaga, it's a very regional nagsimula na grupo. Pero ganun din, to fight the Marcos dictatorship. At noong 83, nagsanib sila. So, yun ang roots talaga niyan. At ito talagang absolute twisting and perversion talaga of sa mga nangyari talaga na ang weird, very bizarre. Sila ay anti-Marcos, itong mga to, ngayon, mga pangalan na nandiyan, sila ay anti-Marcos, depende sa convenient, when convenient, kung kinakailangan. Naku, madami pa tayong aabangan. Sabi nga nila, wala pa tayo sa exciting part, di ba? Okay, hindi naman po magpapahuli ang senatorial candidates ng administrasyon. They are campaigning in Iloilo later. Before that, their main backer, President Bongbong Marcos, joined the General Assembly of the League of the Municipalities of the Philippines. The full story from Mobile Journal, Julie Baiza. Sa dulo ng ating panunungkulan, isang tanong lamang ang mahalaga. Mas maginhawa ba ang buhay ng mga Pilipino dahil sa ating mga ginawa? Kung ang sagot ay oo, alam natin, nagampanan natin ang ating tungkulin. Ito ang iniwang tanong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga alkalde sa bansa kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng kanilang termino. Sa end-term General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines kahapon, hinimok din ni PBBM ang local executives na laging mamuno ng may integridad. So we carry a mission that's more crucial than ever. We must lead. And we must lead with integrity, serve with competence, and govern with a vision that extends beyond our terms in office. Magpatuloy man daw sila sa panunungkulan sa gobyerno o hindi, umaasa si PBBM na mananatili ang commitment ng mga ito sa pagseserbisyo. Yan ay lalot ngayong eleksyon, mas mainit ang labanan sa lokal na pamahalaan lalot ang naglalaban-laban magkakamag-anak. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Huwag natin sana makakalimutan yan.
Kasabay nito, tuloy-tuloy din sa panunuyo ang Pangulo kasama ang 12 kandidato sa pagkasenador na inendorso ng kanyang administrasyon. Ngayong araw, ang Iloilo naman ang susubukang ligawan ng Alyansa sa Bagong Pilipinas. Nakatakdang magsagawa ng press conference at rally ang grupo mamayang hapon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At this point, let's shift gears from politics to social media stories muna tayo. Unahin natin the one on onenews.ph. Filipinos who are, quote, very happy with love life at record low according to an SWS survey. Malay mo naman yung timing naman ng pagkakatanong nila. Diba? So, nasa 48% na lang daw. Parang all-time low nga daw ito. No? So, ang tanong ng social weather stations ay, are you happy? Very happy? Parang gano'n. May mga gradations yun. At ang survey ginawa nung 12 to 18. 12 points lower daw to from the previous 58% nung December lang of 2023. Siyempre. December yun eh. Siyempre, mga 12 to 18, nag-aaway yung mga mag-shota ang mga panahon na yan. Ano? Oo. Kasi stress sila, di ba? Matraffic. Sunod-sunod yung mga party. So, bakit ngayon ko lang? Galing ako sa party namin. Bakit ka siguro may kinololokan kang office mate mo, no? Bakit ikaw? Saan ka galing? Akala ko ba 9 nag-start yung raffle? Bakit alas 2 ka umuwi? Yan. Ay, wow. bakit may kulay pulang mancha yung kwelyo mo? Spaghetti sauce lang yan. Hindi, alam ko, spaghetti sauce, huwag mo lolokohan. Ay. Dugo yan eh. Kapag suntukan ka. Ganun pala eh, no? So, matindi pala. Okay, most married Filipinos are still very happy daw with their love lives. Nek nyo. Pero paano ba sinusukat ito? Oo nga. Diba? Iba lang yan eh. Minsan ba, gaano ba ka, an absolute stranger, pupunta sa'yo at, normally sinasabay lang sa mga mga political questions. Pero sinisingit nila, mga ganyan. Pero yung isang absolute stranger, tatanungin ka ng how do you expect them to open up also na? Pero nakagulat to na hindi sila may nagsabi na hindi masyadong Kaya gaya na lang din ng survey na kung titignan mo rin yung survey, parang napaka-literate ng mga Pinoy. Maraming Pinoy, karamihan sa kanila, mataas ang porsyento, nagbabasa ng libro, nagbabasa, etc. etc. Siyempre, hindi yun naaamin. Hindi aamin. Oy, pero yun nga, iba-iba dito. So, very happy. 46% daw are very happy. Tapos, 36% said their love life could be happier. Dati yan, from 36% up from 23%. So, ang laki rin ng jump, ano. Tapos, they have no love life. Bumagsak ng konting-konti lang from 19% to 18%. So, kumonti yung mga malalamig ang ng 1%. Nabawasan ng 1%. Feeling ko mas marami pa yan. Ayaw lang magsabi. Ba't may love scams dito? Oo. Ayon yan sa Anti-Cybercrime Group. No? So, January 1 to Feb 6, meron daw 8 recorded na kaso. Feeling ko konti pa yan. Yan lang yung mga umaamin. Oy, pero ano to, nakalagay pa dito na most victims are actually female. Women aged 21 to 76. Tapos, alam mo, nagugulat pa rin ako hanggang ngayon, yung marami silang naging mga boyfriends, mga from certain African nations, no? Na merong, sabihin natin na ang kanilang nasyonalidad ay may track record sa mga ganyan. Nagkakaroon sila ng local baka girlfriends. mga prinsipe, di ba? Ay, tama yan. Di ba? Mga prinsipe at hari na na-stuck ang pera somewhere. I am prinsipe. I am Prince Antetokounmpo, naman ganyan, di ba? Greek pala yun. Pero parang mga ganun yung tun. Pero anyway, hindi ako nagugulat kasi marami, kahit gano'n ka-smart, may mga nababaliw o naloloko, nagiging bobo sa pag-ibig. Uy, meron tayong case na report. Actually, dito nakasulat na yung isa daw na nabiktima, 600,000 pesos ang nawala sa kanya, ha? Wow. Kasi nga, again, yung tinuturo sa atin ni Sir Mon Esberto, dun sa kanilang Think Ka Muna campaign, emosyon kasi yung tinatarget. Kaya, sobrang effective nitong mga love scams, eh. But again, be very careful po, lalo na Valentine's Day. At kahit hindi Valentine's Day, yung sa mga naghahanap ng pag-ibig dyan. Eto naman, balikan natin itong happiness. Ano tingin mo sa mga very happy, slightly happy, extreme, insanely happy? Di ba, I think parang sa love life din, sa buhay yata, ang ini-aim natin is not happiness but contentment. Correct. Kasi hindi naman
permanent ang emosyon Correct. di ba? Tapos pag nawala yun, hanapin mo yun, bakit hindi ganun ang nararamdaman Ba't hindi ako sobrang saya ngayon? Ganyan. Diba? Ang anong sagot dyan, Tita D? Oh, ano? Anong sagot dyan? Ano nga? Bakit hindi ka... Eh kasi nawawala talaga ang emotions. It Yes. passes. Walang emosyon na permanente. Correct. No? Yung iniisip mo na forever hate na nararamdaman mo, ay, minsan hindi yung emosyon talaga yun. Parang nandito na lang yan at pasya na lang yun. Pero yung genuine happiness, nobody is that happy no for extended periods of time. But what we aim for in this life is contentment. Correct. Yung diretso lang. Diba? I think when people feel that they're happy, it's more of when they just sit down and realize they're really contented with what they have. And because they appreciate it, doon nila naisip na, ang saya ko. Correct. Pero hindi siya, parang it comes with reflection also, I think. At kung akala ninyo, paliligayahin kayo ng pera, ang sagot dyan ay, Pwede. Madami kasing nasasagot na problema yon. Pero hindi lang din yun ang sagot sa lahat ng problema. contentment pa rin. Oo. Sa Buddhist philosophy, di ba? Yung gitna. Yung gitna lang. Wala yung nandun lagi sa ibabaw. Wala naman sobrang saba. Oo. Gitna lang. Kumbaga, steady lang tayo. Steady. Steady. Steady bears. We should all be steady bears. Speaking of steady, ito on the Philippine Star, acts of service is Filipinos' top love language still according to an SWS survey. So yung mga tao na gusto steady sila, pinagsisilbihan sila, yan pala ang top love language dito sa Pilipinas, ng mga Pilipino raw. Okay. Baligtad, Tita D, Ay, ano ba sabi? Yung love language is parang yung binibigay siguro. Depende because iba yung love language na ibinibigay at rinireceive, Yes. di ba? Oo. So, hindi masyadong klaro dito kung ano yung love language na nag-top. Is it how you want to receive the love or how you want to give it? Kasi magkaiba pa yun eh. Hindi, feeling ko, okay, ang initial intindi ko lagi sa love language is yung ikaw mismo. Ikaw ang magbibigay. Ikaw yung magbibigay. So, tingnan mo ano yan? Time, touch, acts of service, words of affirmation. Hindi ko maalala yung isa. Iba, chibog. May kilala ako. Acts of service yun. Chibog? Gifts. Gift, yeah, Yung material. chibog, pwedeng pag pinasalubungan ka, pwedeng gifts yun. Pag pinaglutuan ka, acts of service yun. Oo, pero Diba? yung chibog mismo, ang tawag doon, patay gutom. Matako. Hindi, joke lang. Okay, bakit acts of service? Ano sa tingin mo? Bakit maraming Pinoy na ganyan ang language of love? Ang sagot dyan, may kinalaman sa pinag-uusapan natin kanina. Walang budget. Walang budget. Kaya service na lang. Ako feeling ko dahil madaming hirap sa buhay. Yung, kunyari, let's say ako ay isang commuter na sasakay ng 3 bus, ang OA ng 3 bus, sasakay ng bus, tapos jeep, tas tricycle, 3 sakay bago makauwi. Ang sarap sa pakiramdam nung pagka-uwi ko ay pinaglutuan ako. 'Di ba? Dahil ang partner mo ay, ang love language niya ay acts of service. In return, I don't know, pagsisilbihan mo din siya in whatever way. Mas magandang love language, yung paglabas mo ng opisina, ay may sasakyan na naghihintay paano sa'yo. kung wala? Yun nga. 'Di ba? Kaya doon pa rin tayo pupunta. Magkawing-kawing itong usapan. Oo. Ikaw ba, ano sa'yo? Ha? Ano sa'yo? Hindi ko alam eh. Pagkain? Ano nga ba? Merong oras, teka. Tsaka ever-changing daw yan, Talaga? Oo. Minsan kapag mas bata ka, may preference ka, tapos pag tumatanda ka, mas biglang nababago yung, yung preference mo. The way you receive it and the way you give it. Baka may kinalaman sa pagkain kasi may binigay akong pagkain. Pwede. Oo. Gifts yun, pag pagkain. Usually. Oo. Gift bang pag... Ako gusto ko ipaghiwalay yung dalawang bagay na yun. Kasi magkaiba siya eh. Ako gifts. Kasi gusto ko nagbibigay ng maliliit na token tsaka pagkain. At tsaka hindi, isingit ko lang. Nung bata ako, specifically my dad, hi Papa, I know you're watching. Nagpapasalubong yun sa akin ng food. Actually, my mom also, pero yung naalala ko lagi, peach mango pie. Gustong-gusto ko yun ng bata. Yung malaki pa nun eh. Lumiit nga, no? Oo, Parang kalahati na lang. Tapos lagi yung nagpapabili ako nun. May uwi si Papa lagi na peach Papa mango pie. ko, mom ko rin naman, usually mga fruits, ganyan, or pag nagpapabili ako ng
beside my mom's clinic, may mga nagbebenta ng mga corn, mga Japanese corn na matatamis. Tuwan-tuwa ako kasi may pasulubong sila sa akin. I feel like naisip nila ako throughout the day. Hindi talaga yung pagkain mismo, but yung It's the thought eh. thought. Oo. Tatay ko naman noon, growers peanuts. Ay, ang Palagi sarap. yan. Oo. Wala na yata ngayon. Meron. Bibili pa ako nun yung maanghang. Ito dati, meron siyang may maliliit na pack. Kulay yellow, tapos may green sa dulo. Oo. Yung growers peanuts, pag hindi pa sweldo, para pag sweldo, ice cream. Ice cream. Meron pa noon yung resealable na siya ngayon, malaking pack. Oo. Sa supermarket Tapos yung meron ice pa cream, nun. depende pa yun. Sabi nila, oy, hindi flavor, meron pang flavor of the month Ay, may noon. ganun na pa no? Noon, so matitikman mo halos lahat ng flavor of the month kasi minsan lang sumeldo tatay mo, kung pulis siya, halimbawa. Pero pag yung mga regular na ice cream, alam mong hindi espesyal yun. Pero pwede kayo tumikim, mga ube. Yan. Oo. Alam mo yung ayaw kayo ng pakainin, alam mong yung ice cream sa inyo ay hindi binili para sa'yo kapag ang dumadating ng ice cream ay ube at fruit salad. May fruit salad pa na flavor ng ice cream. Oo nga, naalala ko yun. Or ube makapuno. Yan. Oo nga, Rocky Road lang ako dati. Okay, ito naman po ang isa pang pinag-uusapan ngayon sa social media. Isang bakasyonista sa campsite sa Rizal ang sinapak ng isang staff doon. Bakit kaya? Narito po ang report ni News 5 correspondent JC Cosico. Labas! Labas lahat! Uy, hindi ko lang po kami doon sa bundok? Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Lunes na Lunes pero pinauuwi na ang guests ng campsite na ito sa Tanay Rizal. Panay mura raw kasi ang bukang bibig ng bisitang si Don Salmo. Nagmumura kayo. Sino mo binumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Tiraulo ko! Hoy, kuya, ba't nananakit? Dito na sinuntok ng staff sa bibig si Don. Kuya, ba't nananakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Bakit kayo nagmumura dito? Kuya, gayang po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Di naman nagpaawat si Don at gumanti rin ng suntok sa staff. Sige, kuya! Malaki pinayaran ka ba? Suntok mo ako! O sige! Malaki pinayaran ko dito! Bakit malaki pinayaran? Bakit yung nagmumura mo? Malaki bundok! Bakit minumura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minumura ko taga rito! Wala sa minumura, kuya! Wala sa... Maya-maya, isa pang staff ng campsite ang umawat sa kanila. Pero galit na galit pa rin si Don. Magbayad ako dito! Para sumigaw sa bundok na yan! Kasi may problema ako na susuntukin mo ko! Linggo ng gabi na magtungo sa campsite sina Don at kanyang mga kaibigan para makapag-unwind at enjoy. Problemado at sawi pa raw sa pag-ibig si Don, kaya ganoon na lang ang tindi ng sama ng loob na gusto niyang ilabas. Aminado rin siyang medyo nakainom, pero hindi niya raw minura ang staff. Bumura po ako, nagbibigay po ako ng pangalan. Yun nga po yung sa ex ko po yun. Mga nanloko sa akin yung inano ko, yun po yung binabanggit kong pangalan sa mura ko. Di raw inakala ni Don na mauuwi sa ganito ang dapat sana'y pag-aanaway nilang magkakaibigan. Nagtamo siya ng sugat sa nguso at dumugo pa raw ang ngipin niya. Sobrang disappoint kasi imbis na makapag-relax, mas lalo pa ako nasaktan, broken na, mas lalo pang na-broken. Para po ako na double kill. Sinubukan naming kunin ang panig ng Rainbow 89 Echo Park Camping and Trekking pero tumanggi muna silang magpa-interview. Sa Facebook, humingi na sila ng paumanhin at pangunawa sa nangyari. Hindi na raw mauulit ang nangyari. Ayon sa Tanay Municipal Police Station, hindi na kontrol ng suspect ang kanyang emosyon. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite na parang ayaw niya na maisturbo. Siguro nabigla siya sa pagsisigaw ng bisita nila kaya kumantong sa ganun na sinapak niya si biktima. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong slight physical injury. Ayaw ko na po magpa-interview. Ay, nako. Unfortunate, no? Batiin na lang natin. Oo nga. Lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin ko na, pwedeng sumingit ako. My uncle is here, si Tito Joel Malabuyok, here with his wife, si Tita Mary Chris, and daughter nila si Jellica. Hello, kasama pala na ng mom ko, nagliliwaliw kung saan-saan. At mamaya po, ililibre po kayo ni Denise sa pinaka-social na restaurant sa BGC. Ang layo nila. Malayo ba? Oo, hindi ko na nasasabihin ko saan, pero medyo malayo sila. Okay. Rodel Alcantara, mag-jogging ng holding hands. Tara, Ma'am Denise.
Sige. Mahirap yun. Paano? Jogging na holding hands? Mabilis tumakbo kaya to. Ano kala mo, Rodel? Sino yan? Atleta to eh. Si Rodel Alcantara. Kamusta po love life mo, Tita Denise? Grabe, tanong ni Bea Dalisay. Ay, bawal pala sabihin happy, no? I'm content. I'm very content. Content? No. Sorry, Rodel Alcantara. Hey, Epic. Okay lang malate dahil sa elevator, Tito Lord. May ups and downs talaga yan. Ayan. Parang buhay. Correct. Elmo Cardenas, bumabati again from Montalban, Rizal. Hello, Sir Lord and Denise. Happy Thursday. Oy, si M. Ladja. Greetings from Mario. Burbank. Mario Ladja. Hello, Lulot. Hello. Jet lag daw sila, but happy to be home. We're happy that you guys got home safe. Marion, you're not home. Ano, bakit? Mandaluyong is home. Mandaluyong is home. Biro lang. Okay, ang daming nagtatanong sa status ng love life ng kasama ko dito. Oo. Sabi ni Cesar Carino, on the impeachment issue, the wheels of justice turn slowly but they grind exceedingly fine. Okay, sabi ni J.N. Ramos, good afternoon, Camarien, Delights, Lods, Lourdes, and lovely Denise. Sabi naman ni Page Breaker, kamusta kaya ang puso ni Miss Denise? Buo pa naman siya. Buo pa, oo. Tumitibok pa. Hindi pa naman balot ng kolesterol at ano-ano ba yan? Nag-comment nga dito si JN, sabi niya, pass daw siya, graduate daw siya sa Brazo de Mercedes, nagbo-borderline diabetic na kasi ako, better watch your sugar. Nasabihan pa tayo. Okay, JC Alvarez, love language si Tito Lord, honey, gusto ko ng baboy. Lingid sa inyong kaalaman, hindi ako mahilig masyado sa pork. Totoo ba? Hindi. Anong gusto mong meat? Mas gusto ko tofu. Ay, mahilig din ako sa tofu. Pero tatanggapin ko yung magandang pagkaluto na toko at baboy. Oo, sabi rin ni Mark Robert, si Mark Robert pala, and 101 na si Enrile bukas na may question mark. Tanggalin mo yung question mark. Correct. Period dapat yan. Eric B. Denise, brother mo ba si... Hindi bawal sabihin? Hindi. The nephew. Ay. Denise and the nephew. Comment ka ulit, bigyan kita ng chance. Ano pangalan na? Eric B, punta ka rito. Di baka may baon pa siya kasi ako kahapon, isa lang yung baon ko, iniba ko lang ng konti. Baka may, yung joke ko, ulitin ko, knock knock. Okay na pala ako. Good na tayo. Okay, and we have more stories for you right after this quick break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Hindi gaya ng ex mo. Ganon? Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera, kasama po si Binibining Denise Tan. And now here's a quick rundown of some more stories on One News. President Bongbong Marcos has appointed Vince Dizon as a new transportation chief effective February 21. He replaces Secretary Jaime Bautista, who resigned for health reasons. Dizon previously served as Bases Conversion and Development Authority Chief and Deputy Implementer of Duterte's COVID-19 response. Justice Secretary Jesse Andres says the impending criminal charges against Vice President Sara Duterte are bailable and would not cause her removal from office. Recall that the NBI has recommended suing Duterte for inciting to sedition and grave threat charges for her kill remarks on President Marcos, his wife Liza, and cousin Speaker Martin Romualdez. Andres also assures that Vice President Sara Duterte will be given a due process. The preliminary investigation for Duterte's case is expected to last 60 to 90 days, but respondents may request more time. And the World Health Organization warns that the U.S. aid freeze is now disrupting HIV, polio, mpox, and bird flu response. The WHO says several clinics have closed, health workers are on leave, and global vaccine development are now facing delays. The Trump administration has earlier halted U.S. aid operations, cutting funding for health programs in 50 countries. And still on the subject of...
And as reported earlier, former President Rodrigo Duterte will lead the proclamation of PDP Laban's senatorial candidates today, and the kickoff is being held at Club Filipino San Juan City, and the party's lineup includes re-electionist Senators Bongo and Bato de la Rosa, and lawyers Jamie Bondoc, Raul Lambino, and J.V. Hinlo. Also included are actor Philip Salvador, Representative Rodante Marcoleta, and Pastor Apollo Kibuloy. PDP Laban calls on Filipinos to elect leaders who genuinely serve the country and reject political tactics meant to discredit opposition figures. The Marcos administration's senatorial slate is set to hold the second leg of their campaign in Iloilo today. The rally will take place at the Gaisano Iloilo Center at 3 p.m. with President Marcos expected to attend. And before the main event, senatorial aspirant Bong Revilla kicked off the day's activities with a motorcade. A press conference was also held at a hotel in Iloilo City ahead of the rally. Meantime, senatorial candidate Dr. Willie Ong has officially withdrawn from the 2025 elections to focus on his health. In a statement, he expressed his sincere gratitude to all those who supported him and prayed for his success. Ong also said that he would continue to support good governance and the candidates who share his ideals. He disclosed that he had been diagnosed with sarcoma cancer in August last year. All right, we now check stories making headlines around the world. And here's News Minute by the Associated Press. This is AP News Minute. President Trump could sign a new order Wednesday requiring U.S. tariffs on imports to match taxes charged by other nations. The European Union said it would respond with proportionate countermeasures. Canada and Mexico have also prepared countermeasures. Russia released an American history teacher who was detained there since 2021. Mark Fogel returned to the U.S. and met with President Trump at the White House. Israel and Hamas are accusing each other of violating the ceasefire that's been in effect for 3 weeks. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu threatened to leave the ceasefire unless more hostages are released Saturday. Hamas has threatened to call off scheduled hostage releases. The Kilauea volcano on Hawaii's Big Island began shooting lava into the air Tuesday. Kilauea is one of the world's most active volcanoes. It's been erupting off and on since late December. Now, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. And in case you missed it, here's the SWS survey again that found less than half of the population are not very happy with their love life. Bakit kaya? Itong report ng News 5 correspondent Faith Del Mundo. Valentine's Day na bukas, pero para kay Mary Ann, normal lang na araw yan. 6 na taon siyang kasal. Yun nga lang, naghiwalay sila ng ex-husband. Dati okay naman, tapos siyempre habang tumatagal may tukso. Hindi niya na di okay lang. Sa makabilang bahay pala. Si Ismael naman, NGSB, no girlfriend since birth. Simula raw nung nabasted siya ng kanyang first love, kinalimutan na niyang mag-love life. Yung sa work ko, then makapag-ibang bansa someday. Kapag may girlfriend or po kasi ako, parang para sa akin, istorbo siya sa career ko. Mahirap masaktan at saka mapag-iwanan. Actually, sa pet ko, nalilibang ako. Nagiging masaya ako nakasama siya. Sa pinakahuling SWS survey, 46% lang ng mga Pinoy ang nagsabing masaya sila sa kanilang love life. Mas mababa ng 12 puntos kumpara noong December 2023 at pinakamababa sa loob ng 20 taon. Nasa 36% naman ang naniniwalang pwede pa sila sumaya at 18% ang walang love life. Ano naman kayang paliwanag dyan? Ang aming karanasan kasi, maraming mga young couples, meaning first 10 years of marriage, mas mabilis silang, ayoko na, alis na ako dyan. Habang bata pa ako para makahanap ako ng bago.
So giving up or changing or giving up or getting out of the marriage is actually getting younger over the past years, the past 10, 15 years. Kaya ang dapat daw gawin para maging masaya pa bago pa man pumasok sa relasyon o magpakasal? Get to know your partner first for the singles. If you know them for about 3 years or more, so huwag tayong magmamadaling mag-asawa. Regardless of age, it's not your age, it's the age of the relationship. So make it 3 years boyfriend, girlfriend to increase your chances of a happy love life. Bitches. All right. Say it with me. Rub it in. Ngudngurin mo lalo. Ito na ulit ang segment na talaga namang tatalo sa kahit anong pagdedeklara ng kahit sinong partido o kandidato sa mundo. Mga kapatid, ito na po ang hindi kailanman gagawaran ng Catholic Mass Media Awards or Best Segment. Ito na po ang I Saw the Signs. Ako magbabasa ng today's edition. Okay, go. Oo. Parang si Denise Tan lang. Mapait at mapanakit Grabe. na Valentine's edition. Okay, sige na nga, makita na nga yung unang yan. Medyo mapait daw to. The first one, Valentine's Day is for girls 22 and below. If you're over that, auntie, please wait for International Women's Day. Aray ko naman. Bakit naman dapat 22 and below lang? Ha? Oo nga. Baka yun yung mga kilig talaga. Nangaano ka eh. Para kasi Denise Tan eh. Okay, next. Ito naman, pangalawa. Napait ulit. Sa Jollibee, ang nakasulat, pila ng mga pinagtagpo pero hindi itinadhana. Ano ibig sabihin nun? Pinag-meet lang siguro. Pinagtagpo Oo. pero hindi natuloy. Parang Oo, naudlot. Yung mga naudlot. May ganong pila. Lonely people in the world. Ikaw pipila. Ako pipila ako dyan kung wala nakapila. Oo. Okay lang. Oh, pagtagpuin mo kami at saka nung chicken joy ko. Pinagtagpo lang sila. So wala na ibig sabihin. Kaya kalokohan yung soulmate na yan. Eh paano ko yung nakalaan pala talaga sa'yo nasa Africa? Oo. Diba? Posible naman na mahanap yun. Ikaw, sabi nga ng isang pastor, Pastor Jeff, ikaw mag-a-adjust para doon sa magiging ka-soulmate mo. Okay. Ano? May isa ako nakitang meme. Soul, yung ano mo, so soulmates kayo. Soul mo pala yun. He speaks to your soul, kamo. Ang landi-landi pala ng soul mo. Nahuli ang kiliti. Okay, ito naman, mas mapait pa daw. Ganito na lang siguro ako sa Feb 14. Ay, may papag-iinom mag-isa. Minor de edad ba yan? Sa ulan. O sa Parang ulan. bagets nga, ano. At ang iniinom ba niya ay mukhang regular bottle lang ng Pilsen yan, ano? Mukha, oo. Mukhang malaki kasi maliit lang siya. Siguro. Hindi, di ba may malaki niyan? Oo, yung grande. Oo. Okay, ito naman, ang pinakamapait sa lahat. May plan on February 14. Ayan. Hindi ko makita. Ano yan? Mambato ng masaya sa love life. Oo. Ayan o, sa dulo may nakita siyang magkatabing couple. Inggit ka lang, huwag ka nun. Sigaw, mapanakit yan eh. Parang ginawa nung doon sa Tanay. Oo. Ang sabihin mo na lang, punta ka sa malayo, sabay sigaw na, niloloko ka lang yan, may girlfriend na yan, may asawa na yan. Naghihiwalay din kayo. Oo. Gawain ng mga taga-USC dati yan. Ay, totoo ba? Oo, yung mga taga-engineering, mga taga-edok building nun. Oo, yun sa kabilang side yun sa Lacson. Lacson. May pader, di ba? May mga dumadaan. Nung hindi pa uso yung aircon, so naririnig yung mga bukas sa bintana. Anong gagawin na? Abangan ka? Walang forever. Oo. Niloloko ka lang yan. Paano mo malalaman kung niloloko ka na? Ay, hindi ko alam. Sa mga kababaihan dito. May oras pa. Bati tayo ng Bati konti. tayo. O, pag mga nagtatanong tungkol sa status ng puso ni Tita Denise. Madami pa tayong oras. Pwede pa tayong napakasisipag talaga ninyo. Pero pag may kinalaman sa lipunan ang mga paksain,
Alam, pakialam. Wali. Ay, pati natin ang angel nila Tito Lourdes sa kanilang tahanan, si Ideng. Hi, Ideng! Ano raw paliwanag mo ron? Oh, contour lang yon, Ideng. Ikaw Contour. naman. Makeup lang yon. So, hindi pa siya nagpapa-opera. Oo, hindi, no? Inuuna mo na si Sanderford. Oh, hindi ko kailangan. Ibabalik sa dati. Tumigil kayo dyan. Confident ako, hindi ko kailangan. Raimundo Ison. Advance Happy Valentine's Day sa atin. Watching from Binangonan, Rizal. Happy Valentine's! On a roll talaga si Eric B. Oh. Sa medyo mga tito jokes niya. Ang soulmate ay classmate na taga Seoul, Korea. Sige. Oh my Isa God. pa, may oras pa tayo, Eric. Mamamatay ako sa kakatawa. Kita mo sa mukha ko, Eric, ano? Ay, ano ba to? Eric B. Si Paolo Maganda. Togano. Paolo, may atraso ako sa iyo. Ay, Pare, nako. baka bukas na lang. Oo. Happy Valentine's, Tita Denise. And sorry, Tito Lord. Kay Tita muna ang bati ko. Bakit naman? Batiin mo din si Lord. Pwede naman bumati sa babae at lalaki. Ano pangalan niya? Si Paolo Togano. Okay lang yung Pao. Oo. Okay lang yan. Ganun na lang. Hindi ko nang babatiin si Pao ngayon. Wala na po tayong oras para batiin si Paolo Togano. Wala na tayong time na batiin si Paolo Togano. Oo. And let us know, ako gusto ko malaman, mabilis lang. Pero sana, siguro bukas na lang din natin basahin. Kung ano ang love plano language? nyo. Love language nyo at saka kung ano ang plano nyo for tomorrow. Dahil, may sweldo ba ng mga tao bukas? Kasi 15 sa Sabado eh. Payday Friday na nga ba? Hindi kasi namin, hindi kami sumasweldo katulad ng sweldo niyo. Kung wala kayong gustong sagutin sa mga tanong na yon, ito na lang. Anong mas masakit? Magmahal o makaapak ng Lego? Hindi ko may tumatawa sa loob. Benta ka. Okay, thank you for watching us. That will have to do with this Thursday, February 13. Ito po ang Afternoon Delight. I'm Denise Dan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes De Vera at hindi kagaya ng ex mo, binabati kita. Have a delightful afternoon.